Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Kampo ng Duterte nabulabog at mga alipores pinagsasampal. Matapos ipagkalat ng mga alipores ni Duterte na tinatakot, pinagurgor, pinatalsik umano ng mga Marcos si Manong Ted Filon kaya ito nawala sa kanyang programa. Abay heto at sinagot na ang mga paninira ng mga maka-Duterte. Lahat ng mga comment section dito ang sinasabi nila, nasan si Manong Ted? Ang dami nagpasa sa akin ng mga link ha. Ted Filon, pinatahimik na. Meron pang isa. Ted Filon, nagurgur na ba? Ted Filon, pinatanggal na. Dami. Sobra. Ganito na ba ako ka-importanteng tao na akong content ng mga vlog ninyo? Oo, pinagkakitaan ka talaga. Tinakot nga ba bakit wala sa show? Yan ang title. Kita mo na? So ngayon, sigurado ko nanonood sila ngayon. Nanonood yan, mamaya may bagong anong gagawing content? Ted Filon umamin na. Tsaka nakita mo yung isang video, inedit pa yung mukha kong umiiyak. Nakita mo yun? Oo, yung Ted Filon, pinatahimik. Tapos inedit yung mukha ko parang may luha pa. O sige, so ngayon po nandito na po ako. Samantala, dahil nga sa nababahala na si former President Duterte sa nalalapit na impeachment ni Inday Sara, abay siya daw ang abogado neto. Pero pagdating sa survey, halos lagapak ang Partido Duterte kahit pa ang reklamador di umano na si Marcolelat ay di pa din makaahon. Kumpirmado. Ang Pulse Asia kasi saka ang SWS, ito yung dalawa sa pinakamalalaki. Pinagkakatiwala ang survey firms. Ngayon, sa survey results ng Pulse Asia at Okta, laglag talaga itong sila Lapid, Villar, Marcos at De La Rosa. Dito sa social weather station, kalalabas lang, mainit pa, laglag din talaga yung tapat. Sa line-up naman ni Duterte, ay laglag naman halos lahat eh. Si Bongo lang yung pumapasok. Si Bato, laglag talaga. Magandang balita ito. Yung mga gusto kasi natin, yung mga matitino, malayo sa survey. Pero nakakatuwa na rin na yung mga gusto rin nating malaglag sa line-up ni PBBM kasi hindi naman lahat ng nasa line-up ni PBBM matino eh. Ito naman talaga ang mga ayaw na nating manalo sa line-up ni PBBM. Kung may matatalo man o malalaglag sa line-up ni PBBM, ito talaga yung mga gusto natin. Si Lito Lapid, si Camille Villar. Sa line-up ni Duterte, wala tayong gustong pumasok. Kaya lang pumapasok sa survey si Bongo. Hayaan nyo, ikakampanya natin na malaglag yan si Bongo. Medyo si Abalos, medyo maganda-ganda yan sa line-up ni PBBM eh. Pero hinahatak rin kasi si Abalos ng mga DDS. Galit na galit sila kay Abalos dahil ito yung nagpakulong kay Bantag, ito yung nagpakulong kay Tebes, ito yung nagpakulong kay Kibuloy. Pero ang totoo, gusto ko rin kung may papasok man sa lineup ni PBBM, si Abalos sana. Dagdag naman ng isang Marcos supporter, mas maigi pang ibalik ang mga liberal kaysa mga maka-Duterte. Sabi ko sa inyo, much better iboto ninyo yung liberal na senador. Simula nung pinalitan ni Digong ang liberal na senador, nagkandalit-silitsi ang Pilipinas. Lahat ng senador na pinasok ni Digong, ni isa walang naipakulong. Si Robin walang kwenta, si Bato walang bata, si Bongo nagagala, Cynthia Villar puro lang pang-angkin ng lupa. Mga Cayetano ganun din, puro daldal lang. Maliban na lang kay Risa Hontiveros. Kung hindi dahil kay Risa Hontiveros, hindi makulong si Alice Go. Hindi makatakbo si Harry Roque ng ibang bansa at magtago. Sabi ko sa inyo, ibalik ninyo yung mga senador noon. Mas maganda pa yun. Ngayon, mga senador ni Digong, buwaka ng inang tawatan na yan. Asan yung pinagyayabang ni Digong dyan na magaling si Harry Roque? Bakit si Harry Roque ngayon pati yung asawa niya nagtago sa Abu Dhabi? Ibuboto nyo pa ba si Kibuloy? Kapag hindi kayo bumoto sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Tangina niya, hindi nga siya nakapunta ng langit. Tapos ako, pabubotohin sa kanya para makapunta ng langit. Untog yung ulo mo, magkulong ka na lang dyan habang buhay. Oy. O yung advisor, go for the jugular. No? Tapusin mo as soon as possible, pabagsakin mo ang mga Damocles swords sa ulo ng mga Duterte para hindi ka maging lame duck at hindi matreten ng iyong survival. Noong January, ay tinreten ka na ng tokhang dahil bangag ka daw. Tapos yung anak, baka mangyari daw sa iyo yung nangyari sa Romanov. Tapos, yung isa pang anak, yung Vice President, tinreten ka ng assassination. Ang daming napatay during their term. Di ba? 35,000. So, hindi yan biro. Hindi ito sa pinang political survival, kundi physical survival. Gising! Hindi ka sasambahin yan. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte, hindi ako nakakalimot at hindi ako nagpapatawad hanggang libingan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Well, nakita mo naman nung humarap siya sa Senate hearing, bully, naka-jol, no? Na-seduce niya yung mga senador. Sila lang ang bumanat sa kanya. Yun yung role niya.
no, sa hindi legal. Ang role niya is mabuli. Imagine mo si Digong nasa impeachment court, no? Tapos tinititigan niya yung mga senador. Yung mga killer looks. Diba? So ganun yung role niya. Paano si Digong kasi wants to make a spectacle out of himself. Diba? Mahilig siya sa spectacle eh. So lahat ng tao manunood. Nandiyan si Digong eh. Diba? Talo ka niya ng telenovela. Nandiyan siya. Manggugulo. Magtataob ng lamesa sa korte. Diba? Hindi mo naman siya mapapa-eject. Diba? Wala ka lang eject button. So, pinalabas mo siya, spectacle din yun. Diba? Habang may dala siya ng mga tunay na abogado. Hindi naman siya kilala sa mga landmark cases eh. So, hindi naman siya magaling na abogado. Pero, magaling siyang magtaob ng lamesa. Yun yung role niya. Hindi niya mabubuli yung mga senador na wag bumoto for conviction. Kung hindi niya mabubuli, guguluhin niya. Guguluhin niya. So, marami siyang role dyan na pwedeng gampanan. No? I-pressure yung mga senador na wag bumoto for conviction or kung bumoto for conviction ang mga senador, guguluhin niya yung buong proseso. Ang ipapresent niya, the specter na meron pa silang consolidated base. At yung base na yun can affect, halimbawa yung mga electionist, can affect their chances. Tapos yung iba, natatakbo sa 2028, ganun din yung mensahe niya. No? Na kami ay may base pa kahit lumiliit. No? It can add or subtract sa boto nyo. No? Yun yung specter sa likod. Pero at the same time, gusto niya na i-bully yung mga senador na ingat kayo. Pag kami nakabalik, yari kayo. No? Ganun yung ang dami niyang kanyal eh. Ang dami niyang mga specter na ipepresent. No? Parang mensahe niya, kung makabalik kami, ingat kayo. Baka matokhang kayo. Di ba nung January 28, yun ang sinabi niya? Itong bangag na presidente, buti na lang, hindi na ako presidente kung hindi nakasama siya sa tokhang. Di ba ganun yung presidente na yan ha? Tapos yung anak niya, nag-threaten ng assassination. Presidente, sa First Lady, at saka sa Speaker. So, yun yung isang panakot niya. Yung isang panakot, yung pinag-uusapan natin, yung boto. Kahit lumiliit yung kanilang base, pwede itong makadagdag o makabawas dun sa mga re-electionists at yung mga tatakbo sa 2028. Pero yung mas nakakatakot ay, ako ay may kaso sa ICC, Crimes Against Humanity, 35,000 allegedly ang pinatay. Ingat kayo. Baka makasama kayo, di ba? Sabi niya sa Senate hearing, tinanong siya tungkol sa tokhang. Anong sabi niya? Kulang pa. Kaya yung mga senador, tititigan niya sa mata, gusto niyo pa makasama sa tokhang. Pero mismo yung paghuli kay Duterte, kay Digong, ay gagawin niya spectacle. Di ba sabi niya several months ago, pag hinuli ako ng ICC, no, imamassacre ko sila. Hindi ako pahuli na buhay. Huwag mong kalimutan, meron siyang 350 na registered firearms. Meron siyang capacity na gawin yun, no? Tapos sabi niya, patayin niyo na ako, hindi ako papahuli. So gagawin niya spectacle yan. Kaya kung sino yung unang kumurap, yung presidente ba ngayon o yung presidente dati, yun yung makikita natin. Actually, calculated yan. No? Dahil meron naman siyang kasamang mga abogado na legal experts, no? Katulad ni Panelo, katulad ni Topacio. Habang ang role ni Digong iba. Ang role nga niya is more political. Ang role niya mambuli. Ang role niya ay manakot. No? Ang role niya ay magtaob ng lamesa. Kaya medyo calculated yun. No? From my vantage point, ay makakatulong kay Sara yun. No? Kahit dati ay magkaaway sila. Kaya most probably ganon. No? Yung ilang mga senador may legal background naman, mga abogado naman. Pero marami rin ang medyo kakarampot ang alam sa batas at saka sa konstitusyon. Pero sabi nga natin, it's more political. It's about numbers. It's about arithmetic. Kaya carrot and stick sa mga senador. Yun ang mangyayari dyan. Pero may debate dyan, Michael. Dahil yung iba, ang iniisip ay dapat tapusin yung trial na yan bago mag-midterms. Habang dependent sa strong incumbent president yung ilang mga senador. Lalo na electionist na karamihan ay kasama sa administration ticket. So, yun yung iba. Yung iba naman ang sinasabi, mas maganda matapos yan after the midterm. Dahil yung ilang senador na anti-impeachment ay wala na. Si Chapilla, tapos na ang term. Si Amy at saka si Bato may possibility na matalo. So, tatlo agad yung mababawas dun sa mga pro-impeachment, anti-impeachment. So, yung iba ang sinasabi, after midterm election. Yung iba sinasabi, before the midterm. No? Dahil before the midterm, mas malakas yung presidente. Dahil nga election Dahil election, at nasa admin slate sila, ay mapipilitan sila na bumoto
kung ano yung gusto ng administrasyon. No? Pero, yung iba naman, sinasabi, mababawasan sila eh. Posibleng mabawasan. Halimbawa, si Amy at saka si Bato, nasa bingit na eh. Oo. Si Bato na labas, si Amy na dulo, delikado sila. Pag inoperate sila, hulog yan. Hulog. Oo. Wala Kasi sa admin. No? Usually sa admin, dagdag yan na 10% ng boto. O 15. Makinari lang. Sa iba naman, bawas. Kung nasa bingit ka, talagang matatalo ka. No? Talagang matatalo ka. Kaya yun yung kanila, yun yung calculation nila. So yan yung debate dyan sa impeachment. Paano mabilisan yan kung gugustuhin? Kung gugustuhin ng Kongreso, mabilisan yung 30%. Kaya yung Iglesia magrarally sa 13 para mapigilan yan. So marami pa pwedeng mangyari. No? Iba pa yan, episode.